Hello guys, so ngayon checkin muna natin yung control air dryer namin dahil may alarma ito at di gumagana. So dito chinek muna natin yung fan kung stuck up pa siya o hindi. So inikot natin to, okay naman ano. So ang equipment na to ang nagtatanggal ng moisture para dun sa control air system na ginagamit ng engine ano, sa maneuvering system niya. So mahalaga na walang moisture yung system na yon para ma-prevent na rin ng damage sa mga directional valves natin, hindi kaya mag-stock up. So dito inumpisa na natin ito tanggalin para ma-check natin kung ano ba yung problema. Dahil tumatakbo yung compressor pero yung condenser fan di tumatakbo na. So nagtitrip siya sa high pressure. So na-check natin yung winding ng motor. So far okay naman. At may reading siya na 212 ohms. Tapos next natin ginawa yung running capacitor niya which is 2.5. So yung reading niya ay 1.58. Yung 1.58 malayo na to sa plus or minus 5% niya. So dapat kahit paano maabot siya ng 2.25. Pero yung 1.58 masyado nang mababa ano. So naganap tayo ng pamalit na capacitor. So ito, meron tayong nakita sa fluorescent 4 microfarad. So yung original natin ay 2.5. So ito pwede na ito gamitin ano. At least mas malapit doon sa 2.5. Meron pa tayong nakita na 3.5 ano. Ito tamang-tama talaga to sa 2.5. So ito na lang gagamitin natin. So yung mga ganito, yung ito, hindi na natin gagamitin. Sukatin natin to. So tamang tama to, 3.5 ano. So 3.5 siya. So ito na lang gagamitin natin guys. So yung voltage rating niya is 450. So tama naman siya no? 60. Yeah. Spanish the old one is only 1.5. So I get from scrap So dito kinabit na natin tong capacitor pagkatapos natin lagyan ng terminal yung spade, terminal spade para dun sa connection niya no? At para matest na rin. Kaya natin po so umilaw na yung indication niya pero di pa rin tumatakbo yung fan ano. So kaya tinanggal natin ito at dinala sa workshop para matest na rin doon sa may testing panel natin. So tumatakbo naman siya. Nagtataka tayo bakit doon ayaw tumakbo. So dito chinek na natin yung controller niya kung baka dito may problema at ayaw mag-supply ng voltage para dun sa fan ano. So tinisting natin ito at kinabit multimeter natin para ma-measure natin na mayroong 220 volts. So meron naman ano pag may indication, so meron siyang 220 volts. So kinabit na natin ulit ito no. Nakita natin na parang na okay naman, meron namang supply. So pinatakbo natin ito at ayaw pa rin umandar no. Dito na napag-isip tayo bakit di gumagana. Ayaw mag-start ng fan. So chinek natin ulit yung connector pati yung sa controller niya. At sinubukan natin to kinonect na direct ano yung fan sa 220 na supply. So kahit naka-direkta na siya, napansin natin na di pa rin gumagana no. Hindi siya tumatakbo. So, ginawa natin, binaklas natin ulit. Malaki na rin yung plate niya, no? Babaklasin natin ito.
So dito nakita natin na dry na rin yung bushing niya. Tapos may tama na rin yung shock niya, no? Kaya linisin natin ito ng liam. At dito nilagyan na rin natin ng langis dahil masyado na siyang dry. At medyo yung pag-ikot niya parang di na siya freewheeling, ano? So nilagyan natin ng kabilaan para malambot lang pag-ikot. So pagkatapos ng ma-assemble, tinest natin ito. Same sa position dong pag nakakabit siya, no? So kasi nung kanina, tinest natin na nakahiga, umikot naman siya, pero pag ikabit doon, hindi na, no? So ngayon okay na siya, umikot na. So ibabalik na natin ito, assemble. So matapos natin ikabit, tinesting na natin ito, no? At dito tumakbo na yung fan. So chinek na natin. So na-confirm natin na umiikot na siya, no? At saka smooth na rin. So malakas din yung hangin niya. So yung start ng fan nakadepende sa discharge pressure niya, no? At pag tumatakbo na rin yung compressor. So nag-stop din ito pag in range na. So inabot din ako dito, sobra sa kalating araw bago maayos to. So minsan yung simpleng problema minsan require din ng simpleng solusyon, ano. So minsan may time talaga na ganun, minsan may makaligtaan tayo na chicken. So part lang yun ng pag troubleshoot natin.